Magandang gabi sa lahat ng ating mga viewers dito po sa Agapay Tatak Rosa Rosal. We continue to bring you guidance and care when it comes to your health. In every surgical procedure, there is a doctor who works quietly behind the scenes but plays a critical role in keeping patients safe. Tonight, we shine the spotlight on the anesthesiologist, our silent hero. Joining us is our Dr. Donald De Los Santos Reluya, Chief of Clinics of Diosdado P. Macapagal Memorial Hospital and a practicing anesthesiologist. Doc, thank you very much for joining us today and giving us your time. Oh, thank you. Thank you for the invite and maraming salamat. Doc, I have a question, Doc. First, for everybody sa pagka sinasabi natin anesthesiologist, ano po exactly ito? Kasi alam ko, importante ito lahat ng mga procedure surgical, maliit man, malaki, talagang kasama, katuwang ang isang anesthesiologist sa surgeon. Yeah. Una-una, sa mga hindi nakakalam, kami ang mga doktor na huli na nag-cleared para sa mga pasyente pagpapapasukin na sa operating room. So, bago ipasok ang mga pasyente sa operating room, kami mga doktor yung huli na magde-decide kung itutuloy yung operasyon. So, when nakapasok ng pasyente sa operating room, that's the start na kami na mag-handle nun within 24 hours. Priority na ang anesthesiologist nun. Hindi nalalaman ng ibang tao kasi minsan, after the operations, the operation for 24 hours, medyo nakakalimutan na nila yun eh. And then, pag kinabukasan, pag nag-rounds ka na sa kanila, saka mo explain ulit kung paano yung mga procedure na ginawa mo sa kanila. Okay. So, Doc, ganito yun, just for public knowledge, even if you've been cleared by your cardiologist, by whoever, to undergo the procedure, on the day itself, before going to the table, kung hindi kayo i-clear ng anesthesiologist, pwedeng i-halt yung procedure. Yeah. May possibility pa rin yun. Kasi sometimes, some suspect na may nakakaligtaan silang tinatanong regarding doon. But mostly naman 80 to 100% na
pag na-clear na ng subspec like cardiologist and the other specialty, we proceed na the procedure. Pero once na may natanong kami or na pakinggan namin regarding dun sa patient, or likely, for example, within 24 hours, dapat pinuntahan mo yung patient mo, na-interview mo na yan bago operahan sa umaga. Minsan may mga pasyente kasi na hindi nakakasunod, like kumain muna bago. Malaki ang risk noon para sa aming anesthesiologist na bibigyan mo ng anesthesia, patutulugin mo na full stomach siya. So kaya usually 8 hours bago operahan yung pasyente, clear tayo doon na wala siyang kinain, walang ininom na tubig. Okay, so kailangan talagang empty for the Yeah, procedure. strict kami doon, lalong-lalo na. Kami nga yung sinasabi na mas mag-caring pa sa mga lahat ng espesyalista kasi tinatanong namin parati yan bago umpisa ng anesthesia, kumain po ba kayo? Okay. Kasi sometimes yung mga pasyente hindi nakakapagpigil, nagsabi, kumain lang po ako konting biscuit. So, Pero that cannot be hindi pwede, Doc. Talagang kailangan wala. Yeah, kailangan wala. Or just in case naman, may alternative tayo doon, anesthesia when we giving anesthesia to the patient. Like for emergency, like trauma, hindi na natin iintayin pa yung within level ng 8 hours. So, ang anesthesia na ibibigay kaagad is general anesthesia na yun. Right. Once na mayroon tayong leeway na 8 hours, yun yung tinatawag ng mga elective surgeries. So, from the night hanggang morning, mga elective surgeries yon na nakaprepare talaga for the operation. So, yung risk na mangyayari dun sa pasyente is mas lower kumpara dun sa mga risk na yung immediate na kailangan talaga. Like na aksidente, ganun, kailangan operahan kaagad. Doc, anong ibig kasi yun nga, maraming klaseng anesthesia. So, along with what you're explaining, ano ang ibang klaseng anesthesia at paano ito ina-administer? Alam ko, may spine, may intravenous, diba? May gas. Maraming klase eh. Umpisang muna natin doon sa pinaka-basic na klase ng mga anesthesia. Okay. Una-una, general anesthesia. Yes. Ibig sabihin, tulog ka lahat, wala ka, umpisa pa lang ng procedure na gagawin sa'yo, tulog ka na. Number 2 is regional anesthesia. Yun yung mga tinatawag na nilalagay yung anesthesia sa likod, spine. Okay. Ang mga cases na ginagawa doon is like lower extremities lang. So, from I see. breast down, kaya ng regional anesthesia yun. Third is local anesthesia. Yung mga anesthesia na hindi mo na kailangan patulugin, doon lang sa area na tatanggalin, like mga bukol-bukol, cyst. Okay. Local anesthesia ang tawag doon. And then lastly is the sedation. Yung kailangan mong agitated yung pasyente, konting bukol lang, pero hindi niya magawa na magpa-opera. Na kailangan mong i-relax yung patient. May anxiety, ganon. Yeah, hindi siya nakakatulog dahil iniisip niya sa gabi yun na ano kaya yung procedure. Pero maliit lang naman yung tatanggalin sa kanya. So ito yung mga lumalabas as easy as Valium or something like that, basta may sedation. Yeah, basta may sedation. Okay. Na light sedation ang tawag doon. And then yung mga like special child na mga Yes. May autism. tutuliin, Yes. right? Hindi mo yan mapapakiusapan na mabibigyan eh. So, bibigyan natin siya ng sedation na konti. At least makakatulog siya. Gising din kaagad after the procedure. Mga 1 hour lang, pwede na yun. Meron din ganun. Doc, how do we know what type of anesthesia anesthesia is best for that particular person? Ano yung deciding factors natin? Yeah, it depends also from the case na ginagawa. Like for general anesthesia, yung sa thyroid, for example, thyroid. So, above the extremities na yan. Yes. So, ang general anesthesia na ang ginagamit namin doon, in-explain namin parati sa mga pasyente in Tagalog term. Kasi lalagyan po kayo ng tubo sa bibig, kami po muna yung hihinga para sa inyo. That's the best explanation para sa pasyente. Kasi minsan, tulog na po ba ako noon? Saka po natin gagawa, explain ko po sa inyo yun. Tulog kayo bago ilagay yung tube na yon, so wala kayong problema doon. Next is kung regional anesthesia naman tayo. Hindi pa kayo tulog doon kasi ipoporma pa namin yung spine nyo. Kakapa kami sa likod. Doon namin, tatansyahin namin kung saan ilalagay yung anesthesia. Kasi kung tulog ka na noon, mahihirapan kami na magsa-side ka. Right. So, kasi medyo- mawawalan ka, parang you become limp eh. Diba? Yeah. Light sedation muna
and then position. So pagkabigay mo nun, saka namin kayo patutulugin. Pagka nakaposisyon ka na on the Nakaposisyon proper side. Yeah, and then itetest namin yon kung natataas na yung mga motor niya, wala nang pakiramdam sa sensory. That's the start. Kami ang mag-guide sa inyo na sa mga nurses na pwede nang mag-prep for the operations. Oo. Ngayon naman, Doc, no, para bang syempre there's a lot of traditional nung bata ako, yung para bang it's just one or the other eh. May mga bago ba ngayon? Yung para bang are there new things? Meron daw gas anesthesia ngayon also? Yun yung mga tinatawag din na general anesthesia, pero not too long procedure. Okay. LMA ang tinatawag doon. Laryngeal mass airway, ilalagay mo lang siya doon. Short procedure lang yon, like kung partial mastectomy lang or yung half lang ng breast yung aanuhin mo, and then hindi masyadong ganun katagal yung procedure. May mga procedure na ganun, like ultrasound guided din. Pwede na rin yung mga yung mga Oo, yung tumutulong yung ultrasound para makita kung saan makita mo. dapat. Kasi Oo. kami blind shot kami, hindi Ano naman naman? namin kamay lang ginagamit namin at saka position ng pasyente. Kaya dapat cooperative din siya para makapa namin kung saan. Ngayon may mga ultrasound guided na rin. Yung, under na rin yun ng regional anesthesia. So marami na rin subspect kami like sa obstetric, sa OB. Meron na rin mga obstetric anesthesiologist, neuro anesthesia. Like kung mga neuro case naman. Mga for the brain, anything for to do with the and- brain, meron particular klase Yeah. at saka procedure doon. Unlike no na I'm a Lahat, general, everything to lahat, the spine, to di the ba? spine, yeah. And then lahat pwede mong tanggapin. So ngayon, may mga nag-study na regarding the subspecialty, ibigay na natin sa kanila yon. Like me, like general anesthesia ako. Yung mga bata masyado, binibigay ko na yan kasi merong tayong pediatric anesthesiologist. So sa kanila na I see. nakalinya Subspec yan. din yun ngayon. Yeah, subspec din ngayon yun. Okay. So marami talagang klase. Ngayon, Doc, ano na natin, no? How safe is anesthesia? Kasi maraming mga tao na natatakot pa rin eh, di ba? I mean, somehow, although syempre we always give them the reassurance that it's safe and that yung gagamitin lang natin is akma para dun sa procedure na kinakailangan nila, tama? Ang masasuggest ko lang yan parati kasi pag nakakarinig ng anesthesiologist na patutulugin ka, natatakot na sila doon. Kami yung nagbabantay sa operating room na patutulugin namin kayo at kami rin ang gigising para sa inyo. I see. So sinisecure namin sa patient yun na kami po yung doktor na yon. Hindi po kami nag-oopera, pero kami po yung magpapatulog para wala kayong nararamdaman. Minimake sure namin na safe sila during the whole procedure. So, kung tatanong mo naman halimbawa ilang oras tumatagal yung mga or sa halimbawa may procedure tayo na gumagalaw yung mga pasyente. Kaya nga nandun kami, may kinokontrol din kami kung ilan yung gas na ibibigay mo sa mga I pasyente. see. So, kumbaga, it's gradual talaga. Oo. It's not like mga iniisip nila, o sige na, anesthesia ka na, goodbye. Hindi, walang Hindi. ganon, walang ganon. Doon kami, titingnan namin siyempre, kami yung humihinga para sa patient eh. Right. So kami nagkokontrol ng gamot. Pag matagal pa yung surgeon mag-opera, steady lang namin yon. Pag alam naming malapit na, babawasan namin yung gas, babawasan namin yung mga gamot na binibigay, para sabay tayo na pag natapos na yung ng procedure nila, ma-extubate na rin namin yung pasyente Right. agad-agad. Okay. So, para bang, it's a team working together talaga. Teamwork na tinatawag. Kung captain of the ship ang surgeon, we're the silent hero of the operating room. Kumbaga parang, pag di-discharge na ng pasyente, di ba? Sometimes, mostly, hindi sometimes, na ang patient Last nagtatanong touch is anesthesiologist Yeah. talaga eh. Kaya nga napapansin ko even sa mga kaibigan ko, sa mga, yung mga, lalo na noon, yung mga magulang ng kaibigan ko, kung meron ng anesthesiologist na gamay nila, or yung para bang tried and tested, napakagaling. Parang they're requesting this anesthesiologist for all the patients, procedure. for all the procedures Procedure na gagawin. moving forward across the board throughout their lifetime siya, pati yung mga kamag-anak nila na, yes. Nakasanayan na kasi yun eh. Pero ngayon right, kasi, may team nga na tinatawag na kung yung surgeon is komportable sa isang anesthesiologist na ganito, forever na niyang partner yon. Okay. Most- So, ganun din with the doctor, patient, same. Parang ganun. Yeah, same din yun. Para Okay. kung ikaw yung surgeon, ako yung anesthesiologist, mas gamay ka sa akin na
kampante ka na ako yung gumagawa ng procedure, ako nagpapatulog. Ganun din yun. So, team din yun. Pero any hospital naman, you will request that you have relatives na anesthesiologist na kung pwede siya magbigay dun sa pasyente, pwede naman yun. I see. So para bang, ayun, that's a very nice overview. No? Napag-usapan natin yung overview ng kung ano ba talaga ang anesthesiologist at ano ang role, di ba? Yeah, lumalagay minsan kasi sa billing yan na yung matataas na billing, siyempre, mag-a-appear dyan is the surgeon and the next, bakit mataas tong bill na to? Sino itong doktor na to? Actually, in-explain na namin sa gabi yun, pre-operative evaluation na kami po yung doktor na magpapatulog. Nakakalimutan na yun sa umaga, pero pag binisit mo ulit yun, i-explain mo ulit sa kanya. Kasi yung mga gamot na binibigay namin sa kanila, meron talaga anti-amnestic effect. Okay. Na hindi mo na maaalala yung mga ginagawa sa'yo during the operation, during the procedure. Right. Doc, ito no, from our viewers, meron na akong kaagad na question na nag-come up no, sa ating mga manonood. Siyempre, gusto nilang malaman how much does anesthesia usually cost dito sa ating bansa. But I'm sure it really depends kung ano yung procedure, tama? Yeah, it depends on the procedure and then depends on the hospital where you Okay. do the operation. Like in a government, they are free. Okay. So meron naman tayong mga program ang government na sa healthcare. So yung mga indigent patient natin, punta lang kayo sa government hospital like sa akin in Diosdado in Pampanga, Diosdado Macapagal, punta lang kayo doon. We are free. All the doctors are free. But siyempre, meron din naman tayong pasyente na nakaka-afford magbayad ng ganon. May mga private, depende na ang PF ng bawat doktor sa mga ganong procedure. So nagbabase lang kami kung anong procedure yung ginawa. Kung ang usually kasi kung 100% ang surgeon, nasa 40% lang ang anesthesiologist. Yan, before yun na in may practice, in my 9 years, 10 years practice. Pero it depends. Depende, may anesthesiologist din kasi na matanda yung pasyente, matagal yung procedure, or general anesthesia yung ginawa ko, nag-level din yung kanilang PF na binibigay. Okay. Doc, ito, before we go on our gap, no, because marami pa tayong pag-uusapan, but this would be my last question on this particular gap as we are getting to know anesthesia. Doc, ito na lang, ano yung mga risks of anesthesia? What would you say would be risk factors from the patient na para bang hindi ito dapat mabigyan or kailangan kung alimbawa general anesthesia, mag-a-adjust tayo sa ibang klase? What yun? Like, inuulit-ulit namin yan sa pasyente na what time is your last meal? Yun ang kailangan natin na hindi full stomach yung binibigyan ng pasyente. It will risk for aspiration and then leads to death. Of course. So dapat magsasabi kayo sa mga pasyente nyo, sa mga doktor nyo, especially na anesthesiologist, kung kailan kayo huling kumain. Kung nagtitake kayo ng medication, like lahat ng gamot, lahat ng pinagbabawal na gamot, sabihin nyo sa anesthesiologist kung ano yung ginagamit ninyo. Hindi kami mag-ano sa inyo, gumagamit ka pala nitong gamot na ganito. Para alam lang namin yung ibibigay namin. Like for example, alcoholic, drug abuse yung mga pasyente, ang hirap patulugin yan eh. Oh, talaga, Doc? Yeah. Oh. During the procedure, biglang nagigising. Kaya mas maganda pa i-general anesthesia na lang sila. Para tulog na sila. Para tulog na tapos sila agad. Okay. So, yun din pala, one of the biggest risks is also for the patients, no? Maging honest kayo sa kayong mga doktor because hindi kayo matutulungan kung hindi rin kayo magiging honest. Oo, kasi minsan hindi nagsasabi na mayroon kaming allergy sa ganito. So, yung mga gamot namin, na ibibigay para alam din namin and then nakahanda rin kami just in case na merong side effect yung mga pampatulog na binibigay namin sa kanila. Okay, ayun, Doc. Sige, now that we understand what anesthesia is and the role of the anesthesiologist, let's talk about how patients should prepare and what they can expect after their procedure. So stay with us. Agapay Tatak Rosa Rosal will be right back after these important messages.
Tonight, we are stepping into the kitchen of life with the women for flavors into a legacy of empowerment. Here. Oh, thank you for having me. Like I said, it's my pleasure. I'm excited to have this conversation with you at para rin sa mga nanunood. Chef, looking back at your time at the Center for Culinary Arts, Yes. did you ever imagine you'd become, a household name? Grabe naman yung household Uy, name. that's true naman. Well, when I was back in culinary school, hindi ko na naisip na I'll be a household name because I really went to culinary school to learn how to cook, diba? To Yes. become a chef, to learn the basics of cooking. Pero if I think about it, naisip ko na, like my career path noon, when I was in school, I was thinking na I think I would want to work in a restaurant and a hotel. Pero parang feel ko rin magkaroon ng cooking show. So it was really a dream back then. I guess, yes. Oo. Na-manifest. Yun yung sinasabi nila, na-manifest Yes. ko. Kasi naiisip ko na sila, parang pwede ako mag-cooking show. Welcome back to Agapay Tatak Rosa Rosal. Now that we understand the basics of anesthesia, pag-usapan naman natin how patients can prepare and what they might experience after. So, Doc, ayun, let's talk about preparations. In line with that, sa una, how safe is anesthesia in modern medicine? Because alam ko rin na maraming gumagamit ng anesthesia in a bad way, di ba? Yeah. Meron din eh. But that's Oo. for another topic. But marami din, di ba? There's Yeah, super- mostly maraming gumagamit nun. Kaya nga, may tinatawag kaming license for na S2 license na kinukuha na kami lang For mostly dangerous for drugs yun dangerous eh. drug, yeah. The S2 license is for dangerous drug. Safe ngayon ng anesthesia kasi marami nang lumalabas na mga inhalational anesthetic na hindi na masyadong matagal bago gisingin mo yung pasyente. But the preparation before the operation, we will make sure na dapat binibisita mo sila 24 prior to operations. So, Doc, pagka ganyan, no, lalo na anesthetics, kailangan yung pasyente ay naka-confine na, tama, sa ospital. Dapat naka-admit na siya within 24 hours. And then, kasi yung iba kasi, may for clearance pa. So, mostly 24 to 48 hours nasa hospital kasi iki-clearance pa yan ng ibang subspecialty. Like, kung may comorbidity yung pasyente, Yun. yun ang unang-una. I-clear muna ng mga subspecialty like cardio, pulmo, or anumang may problem dun sa pasyente. And then after nun, pagka-clearance na nun, saka Yes. ida-direct naman namin sa amin ng mga nurses yun Yes. na cleared na doc yung patient. So that the time na kami naman yung magra-rounds dun sa pasyente. Okay, separately from the surgeon. Yeah, separation. Kami yung huli na titingin sa kanila to explain kung anong anesthesia yung bibigay, side effect, and then post-operatively. So explain namin sa kanila yun kung anong ginagawa. At minimake sure namin na kampante sila or makatulog sila. Once na nagsabi naman yung pasyente, nagkakaroon kasi yung iba mostly ng anxiety before the procedure. So papatulugin na namin sa gabi yun. May ibibigay kaming gamot na Sedative. Sedative, yeah. Ibibigay mo para kahit papaano nakarelax yung mind niya, hindi siya nag-iisip o tumataas yung presyon during the procedure. And then, after nun, kung agitated pa rin yung pasyente, minsan yung mga konting sundot mo lang ng anesthesia na sedation, sedative, hindi pa nakakatulog. Kaya nga sabi namin, magsabi kayo sa doktor kung anong mga ginagamit yung drugs or medications na like maintenance. Lalo na maintenance, di ba? Yeah. Like for me, because I have a benign prostate enlargement, if I were to get a procedure, kailangan ko sabihin, okay, I'm taking dutasteride, I'm taking finasteride, or tamsulosin, or kung ano man yan. Yeah, kasi mostly pinapatigil namin prior yung ibang gamot prior the operation. Lalo na mga aspirin, Yeah, or like aspirin-related
Ay, mukhang alam na, operahan ka na yata. Hindi naman, Doc. Kaya lang, syempre. Like aspirin, nabanggit mo yan, we have to Kasi it's a stop. blood thinner eh. Yeah, we have to stop it for 7 days kasi magdudugo yung Oo. pasyente. At saka So, hindi magsa-stop. Hindi mag-stop, It's a yeah. different brand of side effect altogether. Yeah, kaya dapat magtapat kayo sa doktor, sa anesthesiologist, sabihin nyo lahat. Hindi naman namin kayo i-judge kung ano man yung medication na tinake nyo. Okay, mga kaibigan, mga pasyente, yan ang greatest side effect pala. Yeah. Tell the doctor what you're doing. Sabihin nyo sa amin kung meron kayong history na gumamit ng ganito para alam na namin, magbigay na kami ng mas mataas na dosage regarding doon para makatulog siya ng maayos before the procedure. Or mag-iba tayo ng uri ng anesthesia Yeah. kung nalaman natin na yan pala ang nang ginagawa ninyo. Kaya pala di ba? hindi nakakatulog ito, may ibang procedure na ginagawa sa sarili niya. Oo. So, tapos after nun, natural lang na ang effect niyan, nagsusuka. Nagsusuka yan So after that's normal, Doc? Itong nausea, the feeling of the nausea? nausea and vomiting is most common side effect of anesthesia during after the procedure. So may gamot naman kaming binibigay doon after nun. And then headache, and then pain dun sa site. Usually minsan pag difficult intubation yung pasyente, yung throat niya, masakit yan, kinabukasan. Hindi niya kinocomplain yung sugat niya, ang kinocomplain niya yung throat. So, sa amin yun, sa anesthesiologist, kasi explain din namin, nahirapan po kaming kumuha, lalo lang na kung medyo mataba yung pasyente, yung airway nila, maliit yun. Makipot. Oo. Mahirapan kaming nagbigay, kaya siguro nagkaroon ng trauma, hindi mo naman maiiwasan yun, kaya nagkakaroon ng throat pain. Yes. Okay? After nun, yung sa site sa likod, pag regional anesthesia, minsan masakit na na yung pain site doon. Kasi nahirapan din kami. Usually, pag sobrang taba ng patient, yung gauge 18 na needle namin, ganyan kahaba, hindi siya sumasakto doon. Oh, no. So ngayon, sa mga modern, mayroon ng equipment na lumalabas na mas mahaba na needle. So aabot na yun hanggang doon sa space ng The evolution of modern medicine. Yeah. Nagpo-produce na sila ng mas mahaba and mas matigas na needle para doon. And then after nun, kaya nga, pag sinabi namin na wala ka munang unan after the procedure, flat on bed for 6 hours, yung ibang pasyente, makulit, mag-uuna na. Yun yung nagkukos ng headache kasi nag-puncture kami dun sa site for the spine. So there is a reason why the doctors tell you to do what you should be doing. Oo, hindi yung, pwede na, kaya ko na, nakakagalaw na ako. Kaya, pag nasa hospital pa tayo, sundin na lang natin kung ano yung sinasabi, especially ng mga nurses. Kasi yun ang order namin eh. At alam ninyo, may reason kayo why you're doing that. Hindi nyo naman i-recommend yan just for the sake of it. Kaya sinasabi namin yun na before the procedure para na nagkokosto ng headache, dahil sa ganito, ganyan. And then after nun, pag 24 hours at masakit pa rin or mayroong pain pa rin doon, may mga binibigay naman kaming gamot para doon. Okay. Pero Doc, ito ngayon, no, para bang kanina you did mention comorbids, no? Para bang, are there some patients yung para bang who need extra precautions before surgery, like those with heart conditions, diabetes, or yung meron bang ganon? Yun ang tinatawag na thyroid problem. Yan, kailangan i-clear muna ng mga endo or ibang subspecialty na. Kasi minsan nagkakaroon sa procedure ng thyroid storm na during the procedure, bigla yung nagtatakip niya kahit nakakontrol ka ng gas, increase ang heart rate yan, nagkakaroon tayo ng problema doon. Okay. So, kailangan ma-clear muna yun, ma-monitor na maging normal bago tayo mag-proceed ng procedure. Hindi porket may thyroid ako, tatanggalin natin kaagad. Let us make clear na kailangan clear po muna kayo ng mga doktor ninyo, like sa diabetes din. Kailangan, Endocrinologist yan. kailangan control ang sugar. Kasi syempre magkakaroon tayo ng procedure na extensive para doon. Kailangan na-normalize muna yung sugar. Para mag-heal kayo, para Mag-heal kung may ka sugat kaagad. kayo ay gumaling yan. Kung hindi, nako. Kaya lahat ng pwedeng gawin namin bago kaming anesthesiologist yung
at least hindi na masyado, yung mga hindi na natatakal nila regarding dun sa, like smoker, hindi nagsasabi yan, minsan nasa hospital nag-smoke pa. Sa aming anesthesiologist, mahirap yun. Kasi nagkakaroon ng limit lang yung tidal volume ng lungs nun. Magsabi kayo sa amin na nag-take kayo nun para kung na-cancel man yung procedure nyo, is for your own safety. Kasi yes. pinagbawal namin, ginawa nyo naman, so nagkakaroon ng side effect, nasa sisi, mamaya may nangyari, nasisi na naman ng... Tama. Just like nung last my last episode was with a dentist. Malaki yung point na bringing up niya kahit na masakit na ang ngipin mo, hindi pwede yung bunutin habang may impeksyon. Kailangan antibiotic muna at pagalingin nyo muna bago kayo sumabak sa pagbubunot, di ba? Kasi kung hindi, mas may komplikasyon. Tapos, like yung sa mga local lang na mga local anesthesia na namamaga. Hindi mo porket namamaga ka na, kailangan mo nang tanggalin, mag-a-antibiotic ka muna. Kasi kahit mag-local anesthesia tayo doon, hindi mag-e-effect yun. Kung may effect man lang, konti lang yun. Okay. So talagang yung pain, nararamdaman mo pa rin. Okay. So yun ang time na kailangan sedation bigyan mo. Okay. Nararamdaman nila, pero nakasedate sila, after the procedure, wala silang naramdaman nun. Okay. Doc, during the procedure naman, how do we ensure the safety of the patient? Kasi syempre, para bang, I think everyone wants their procedures to go according to plan. Yeah. But syempre, there's going to be that exception where the procedure doesn't quite go as planned on the operating table. Paano natin mai-ensure yung safety ng pasyente natin? Ng pasyente natin, yun yung provided namin sa anesthesia part na within 24 hours, nakamonitor kami sa pasyente. Hindi nila alam na kami nagbabantay noon, tumatawag ang mga nurses. And then, meron mga tinatawag sa recovery room, may mga nurse specialist din yon na nagbabantay talaga ng pasyente na yon. Okay. So talagang bukod yung nasa OR team, and then sa recovery room, bukod pa rin yung nurse na nakatoka sa bawat pasyente. So yung safety, masisecure natin na well-guided sila ng mga staff ng OR team. Everybody, kumbaga, everything is well placed, kumbaga. Okay. For example, of course, napag-usapan na natin what we should prepare for, which is wag kumain, sabihin kung ano yung mga maintenance Maintenance ng medicine, gamot, yeah. or yung parang kung meron kayong vices. Siyempre, hindi mo masabi kanina. Pero ang ibig sabihin, kung meron kayong bisyo, sabihin nyo rin. Sabihin nyo na. Kasi Yeah. importante rin yun eh. Aha. Nagiging komplikasyon din yun, no? But, Doc, speaking of side effects, how long do these side effects last bago natin masabi na we can be back on our feet? Ganun. At least from anesthetics. From the effect of the anesthesia, Yes, like for the regional anesthesia, the lower extremities can move up to. The procedure may be as long as mga 4 hours yan. So, motor ang tawag doon. Pag naggagalaw mo na yung mga paa mo, na iaangat mo na yon, nagsasubside na pa konti-konting anesthesia nun. So, pwede ka nang mag-move and then pero pag general anesthesia yan, once na tinanggal mo naman na yon, and then within 24 hours, pwede ka nang Within 24 hours, okay na rin. Okay na rin yun. Kung short mga procedure yung iba, pinapakain na nila kaagad. Ang ano lang namin doon sa mga regional anesthesia, kaya hindi namin muna pinapakain pag hindi pa nagagalaw to, minsan naka-flat, nagkakaroon pa rin ng aspiration yung iba. Okay, So, kaya madelikado kailangan tayo dun. talagang kailangan we have to go through the proper steps. Eto naman, Doc, no? Syempre, ngayon, maraming mga aesthetic clinics. This is the fun part, actually. Less serious part naman ito ngayon. Mga, ano ba yun, yung para sa mga babae, no? Yung nagpapaganda, yung talagang kailangan like as much as liposuction, facelift, lahat-lahat. Oo. Doc, ito, no, para bang where does anesthetics play here? And what kind of anesthesia? Kailangan ba mag-general anesthesia for like, let's say, a facelift? Or Yeah, kung facelift, naka-general anesthesia, Oo, at saka well-provided yung nasa hospital setup ka. Yung iba kasi sa clinic, Yun nga ginagawa yun na. At saka yun ang nagiging, di ba maraming nakikita ngayon sa social media na mga clinics na walang mga lisensya at ginagawa. Oo. Kaya kailangan dun sa mga clinic na ganun, meron din tayong ano bang tawag doon na check kung kaya ba na mag-opera doon
May setup ba for general anesthesia? Actually, ang pinakamaganda, yung makikita mo may integrity ang doktor mo kung meron silang clinic tapos meron kang procedure, sasabihin nila, punta tayo sa ospital. You will, di ba? Because the Yun. hospital has more facilities to be able Oo, to... just in case na hindi na nagkaroon tayo ng side effect like liposuction na general anesthesia mostly. So mas maganda yung setup po nasa hospital just in case na magkaroon ng problem, hindi na tayo mahihirapan to transfer the patient. Right, to ICU or whatever. Yeah. Saan ba ang ICU ng clinic? Siyempre, wala. Mamamatay diba? ka doon. Kung itatawag mo pa, co-coordinate mo pa, mahirapan Ambulansya, pa. lahat. Yeah. Pero yung mga procedure like yung mga aesthetic, simple anesthetic, the sedation is... Like yung mga Botox, fillers, gano'n. yung iba naman, wala naman pero those anesthesia are, ano naman yun eh, those are like, let's say, lunchtime procedures na rin yun eh, no? Oo, pero yung mga rhinoplasty ngayon minsan, may mga, kasi yung ibang pasyente, talagang tiis ganda. So, kasi pag tumawag ka pa ng anesthesia, another PF yun, di ba? Pero kung hindi ka naman gumawa nun at biglang lumaki yung ilong mo, parang kamatis, kamusta ka naman? That's another problem. At saka yung pain. So, nandun tayo sa pain na may mga local anesthesia naman silang nilalagay doon. Pero kung gusto na kampante, pwede naman na kami mag-sedate sa mga ganun. Basta yung I clinic see. is accredited or Alright. may license to operate like the simple procedure like that. Okay. So para bang anesthetics, as we can see, is present in practically all surgical procedures, small or big, di ba? Oo. Kasi kahit simplong, yan yung parati rin namin sinasabi na whether minor or major, anything can happen at the operating room. Totoo. So maliit lang yung tatanggalin mo, hindi mo masasabi kung ano. Tinanggal lang yung appendix na matay. Hindi natin kasi lahat, kaya kailangan once tayo pinasok sa operating room ang pasyente, ini-explain namin parati yun na anything can happen to the patient. Kaya may mga waivers eh, di May ba? mga waiver, mga secure sign consent for anesthesia. May mga pirma na hindi natin alam kung ano yung Tama. nag-arrest pala during the procedure. Like Right. kaya nga hinihinga ng mga clearance. Kasi syempre kahit may cardio clearance, we have to treat each procedure para bang for that particular individual. yeah, Hindi natin pwedeng i-generalize or ikumpara na porket okay para dito sa pasyente A, it's just gonna have the same effect on patient and the B. patient Hindi mo masasabi hindi mo eh. masasabi lahat yun eh. Kaya short procedure and then the major operation na bakit ito safe yung ito may nangyari. Hindi natin masasabi kung ano yung Kaya ang importante dito sa programa natin is we make our viewers understand the importance of each step of your health. Yeah, diba? education. Una-una, education. oo. I-educate natin yung mga pasyente, yung mga tao regarding sa health. Mostly yun lang naman ang kailangan natin. Ma-educate yung mga pasyente, hindi porket uso, gagawin natin. Ganyan procedure lang, simple, pero may komplikasyon din. Yes. Okay, Doc, how do we para bang manage things like, for example, after 24 hours or kung alimbawa wala na tayo sa ospital, meron ba bang kailangan, do we still have to monitor anything else? Regarding sa may anesthesia Oh, side, yeah, right? like para bang because you Headache. had an anesthesia. Yeah, mostly naman pag naka 24 hours na kami to 48 hours at wala nang complaint yan, nasa sa attending physician na yan. So, minsan, ang nagkakaroon lang tayo ng problem, headache, mostly mga headache na lang naman yung mga side effect. Pero bago pa uwiin, mostly wala na. Nag-subside na ang anesthesia nun. Okay, Doc. Sige, thank you very much. Yeah, Meron welcome. pa tayong, magbabalik pa tayo, no? So, we still have one more body to go dito. This is the fun. Despite knowing the facts and many fears remain as they are true or just myth. So, we will be going to uncover the truth when we return sa Agapay, Tatak Rosa Rosal. Kaya don't go away. We will be right back. Hi everyone! Nakaligo na ba ang lahat? Charot! This is Nico Bernardo, one of your PCSO Lottery Draw host. At inaanyayahan po namin kayo na manood at sumuporta sa mga games ng PCSO. This is where everyday people gets the chance to win life-changing jackpot prizes.
and also can change the lives of other people. Dahil para po sa kaalaman ng lahat, part of the proceeds na ibinabayad natin sa bawat ticket ay inilalaan po natin yan sa PCSO charitable programs. Kaya it's a win-win situation dahil hindi ka lamang nananalo, nakatutulong ka pa sa kapwa natin nangangailangan. At syempre, mapapanood nyo po ng live at transparent ang ating mga lottery draws every 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m. Every day po yan, Mondays to Sundays sa IBC 13, DATV, and also you can watch us via online sa aming social media platforms. Don't forget to subscribe and follow us on our social media accounts, Facebook and YouTube on DATV channels. Kaya ano pang hinihintay nyo, bili na ng mga tickets, and tara na, let's play Lotto! Nagbabalik po ang pinakabagong medical show ng bayan, Agapay Tatak Rosa Rosal. At ngayon naman ay pag-uusapan natin ang karamihan sa mga takot sa mga anesthesia ng ating mga pasyente. No? Simula natin na, Doc, sa unang-unang question because many people feel, pagka pinatulog, hindi na magigising. You know, this is myth or fact. Ano ba ang katotohanan dito, Doc? I'm sure if you put like double the dose, hindi ka na talaga magigising. Yun ang siguro pumapasok sa kanila pag pinatulog magigising pa ako. It depends kung anong situation, kung anong procedure yung gagawin. Pwede nating may oras kasi yun eh. So kung short procedure, pwede naman nating magising kaagad yung pasyente. Pero yung mga hindi nagigising na sinasabi, it's either na overdose yung patient, may reversal agent naman tayong binibigay doon. So, hindi porket pinatulog ka, sasabihin hindi na makakatulog. It depends. Kasi kung minsan, hindi na nagigising dahil hindi makontrol ang bleeding ng pasyente, nagkaroon ng komplikasyon during the operation. But it is not necessarily anesthetics. Yeah, diba? it's the whole procedure. It's the whole procedure. Yeah. Kasi ang anesthetics naman, binabalansin natin sa weight ng tao, sa weight ng pasyente. edad, lahat. Kaya parati kaming tinatanong namin, ilan po yung timbang, ano po yung height ng pasyente. Kasi para at least nakokontrol namin, may computation po yung binibigay naming gamot para sa pasyente. Kaya huwag kayong matatakot na hindi na magigising. Computed po namin yung mga gamot na binibigay namin. And is anesthesia really more dangerous than the surgery itself? Nako, that is a myth, definitely. Yeah, That is definitely. ako masasagot ko na yan, kahit hindi ako doktor. Kasi, syempre kung taasan natin ng gas, inhalational gas natin na gano'n, talagang mahirapan tayo na makokontrol naman natin kung ilang oras o ang tulog ng pasyente kung gusto mo. Kasi minsan ang surgeon hanggang closing kailangan hindi siya gumagalaw para smooth ang pag-close na, no? So nakokontrol naman natin sa mga inhalational gas yan. Hihintayin po namin magising ang pasyente after the procedure talaga. So, kung hindi man magising yan, hindi namin tatanggalin. Yung kaya nga, secure the airway unang-una. Right. So, kung naka-general anesthesia yan, hindi pa nagigising yon dahil Hindi pa humihinga, hindi pa tatanggalin yung intubation. Yeah. So, kaya mas maganda kung may mga general anesthesia sa hospital setup tayo pupunta para sa ICU. Ilalagay natin doon, antayin natin na hihinga ng kusa naman yung pasyente. Okay. Doc, di ba meron din is it possible, habang inooperahan, habang may procedure, ay biglang magigising yung pasyente? Meron ba ganon? May ganon. Kasi, syempre, hindi nakokontrol yung... kaya nga nakamonitor kami dyan na 24 hour. Kung gaano katagal ang procedure, ganon din katagal yung pagbantay namin eh. So, nasa pag-control ng medication na binibigay yun. So, pag binabaan mo ang gas, at siyempre, kung medyo natatagal-tagal na, pwede mong paggalawin pasyente para magising kayo lahat. Gagalawin mo lang ang gas kung yung deepen ng anesthesia pwede mong gawin doon. Okay. Para at least minsan, pag bilisan na natin yung procedure at medyo matagal na yung
sinasabay din namin kasi yon para at least kahit papaano, napatay mo na yung gas, tapos na yung surgeon, gising na pasyente. Okay, Doc, this is a very important question. I think one of the most important questions in this interview. Can anesthesia cause permanent memory loss or affect the brain long term? I think permanent memory loss is feeling ko hindi naman. Pero meron ba? Kasi sabi nga nila, if you take a lot of sedatives, people who take Stilnox, Dormicum, Valium, ganon. Nagkakaroon ng in my practice for 10 years already, more than 10 years na, wala pa naman akong patient na... Wala naman. Even amnesia, ay ano ba ito, dementia? Kung dementia talaga yan at may history, family history ka ng dementia. Ayun, importante yun. Ibang usapan na yun. Kahit hindi ka mag-anesthesia sa kahit buong buhay mo. At kung may dementia ang family mo, ay no choice na tayo. So Doc, dementia is also Hereditary. Genetic predisposition din yan. Kung merong dementia dun sa family background mo, Same with Alzheimer's. Same with that. Hereditary ang tawag doon. Sa bagay, na hindi tayo nagkaroon ng yung lolo at lola natin ay meron, yung mga anak nila ay hindi. Probably the second or third generation magkakaroon din. Yung anesthesia, Doc, naggumagawa rin ba tayo ng, is it just basically general? General meaning to say, or do we also make cocktails, like mixtures of different anesthetics? Ayan, ang ginagawa naman, yun yung sa mga sedation. Okay. Nagka-cocktail na kami minsan. Yun ang tinatawag na cocktail. Okay. Na minimix mo na yung gamot or minsan... which is akma para dun sa pasyente na yun. Para kung gusto mong pahabain yung effect ng gamot, pwede naman yun. But that is based on the computation of the dosage. Okay. Kung ano yung gamot na ibibigay mo. Pero Doc, di ba for some procedures, wag na natin sabihin surgery, something as simple as, let's say, a colonoscopy or an endoscopy, anesthetics are also required dito. Anong klaseng anesthetics ito? It's TIVA na tinatawag, total intravenous anesthesia. Dito yun, no? Yeah, yung kulay puti na binibigay. Ayan, may dosage din kami doon na binibigay yon. Okay. How long is It's just, 15, 20? Yeah, pagtapos ng procedure, tapos na rin yung gising na ng patient. So these are low risk? Yeah, low risk patient. Low yung mga risk, ganun yung na yun. mga ganun. Kasi kontrolado mo lang kasi minsan may allergy sa egg, like the content of that medication, anesthetic is egg. Kaya sa history tinatanong din namin para palitan namin kung ano yung pwedeng ibigay. Okay, yung para bang just like if you're lactose intolerant, tanggalin ng milk. Yeah, kung sub-oat, sub-almond. lahat naman mayroong pamalit tayo. Yes, tama. That's very important. Lahat may pamalit. So it doesn't mean that you have to be married or talagang ka na dun sa formula na yun. Yung na yan, kung ano yung nakasanayan mo ng gamitin. The history of the patient is very important when giving anesthesia. Okay. Doc, if a patient has hypertension or diabetes, is anesthesia para bang mas dangerous ba or hindi naman? Hindi naman kasi like kung hypertensive talaga yung patient naman at trauma case, no need for clearance kasi trauma ito, kailangan natin general anesthesia yan. So the blood pressure makokontrol na yun ng ng inhalational gas. Ito naman, Doc. Some people say that they would rather endure pain than undergo anesthesia. But this is not possible. I mean, you cannot, pagka magbe-pain, ka na eh. Hindi, kung mataas ang pain tolerance mo, at like just the... Pero sa mga topical lang yan. Meron mga skin, topical na, yung EMLA na tinatawag, like for the wart removal. O yung mga ganong catheterization. May mga ganon naman. Pero, may effect yun. Pag nilagay mo lang, at least naglagay ka 1 hour prior the procedure. Hindi yung pagkalagay mo, gagawin mo na kaagad, sasabihin mo, hindi nag-e-effect yung anesthesia. Okay. How do anesthesiologists make sure that patients are safe during the procedure proper? So, let's say, for example, lahat na ng tamang steps ay ginawa na, hindi kumain, clearance, lahat. Tapos may... Hindi naman. Usually, pagka ganon, it's safe to say na para bang things will go as planned, no? Sa practice ko naman as the patient naka-prepare ng
maganda sa procedure. Nothing happened naman na Untoward, no? untoward incident like complicated cases. Okay, like so usually goods naman. goods. di ba, mga goods? Yeah. What advancements have made anesthesia safer today than before? Meron ba? The new equipments, marami ng equipment ngayon na like the mga cardiac monitor na mga advanced na marami na ngayon like before Like katulad ngayon sinabi mo, ultrasound guided. That's relatively yeah, new. hindi na may wala naman yan dati eh. Bibigay ka naka ultrasound guided na so less ilang percent na lang ang hindi mo makukuha yon. Right, so sanay right. na sanay na just like the OB-GYN na gumagamit ng ultrasound guided. Same the procedure with the anesthesia. Okay. So yung mga mahihirap ginagamitan ng Doc, any messages to patients na natatakot pa rin magpa-procedure dahil natatakot sa anesthesia? So, sa mga pasyente na natatakot sa anesthesia, education lang yung kailangan natin. Unless na mataas yung pain tolerance nyo, hindi nyo na kailangan yung anesthesia at tolerated nyo, pwede naman yun. Pero ngayon, advanced na tayo ngayon, lahat, kayang-kaya na natin na mayroong pain-free nga tayo during ng mga procedure. Tiwala lang kayo sa anesthesiologist nyo. And sabihin nyo lang lahat ng mga history ng patient, ng family mo, history mo, and then the medication na ginagamit nyo, sabihin nyo lang sa anesthesiologist para alam namin kung ano yung ibibigay din namin para sa inyo. Nako, Doc, thank you very much for your time. Ngayon naman, I'd like to take this moment. Siguro maybe you can invite our viewers kung saan kanila pwedeng i-reach. If there's any other personal question. May mga iba kasi para bang wini-weigh pa nila, tinitimbang pa nila kung itutuloy nila or hindi. Anyway, meron naman akong teleconsultation like sa mga social media like Donald De Los Santos Reluya MD, that's my FB page. Donald De Los Santos Reluya, my FB. And then I have my PPD, yung mga prescription ngayon na pwede. Syempre, yung iba dati nakasanayan na like before the pandemic na ginawa ko yun na free ang prescription sa mga dahil pandemic tayo ngayon, di ba? So ngayon, may mga apps na ginagamit, hindi alam ng ibang pasyente na akala mo pag hihingi sa'yo ng reseta, yun na yun. May apps po kami binabayaran na and then pwede kayong magpareseta sa mga doktor nyo na accredited ng ganitong procedure kung paano nahihingi ng mga reseta para sa mga doktor. And then may hospital affiliation is in Pampanga Premier Medical Center, in Apalit, Pampanga Medical Hospital in Pampanga, and then Rosario Medical Center in Pampanga also, Our Lady of Mount Carmel, and my government hospital is Justado Macapagal in Pampanga also. So, Doc, lahat Pampanga, for example, kung alimbawa ako may procedure dito, pwede kitang i-request para pumunta sa Manila? Pwede, basta affiliated ako dun sa hospital na gagawa ng procedure. Okay, pwede mo okay. namang i-request yun and then basta magpapa-affiliate lang ako dun sa procedure. Okay, Doc. Nako. Or kukuha ako ng assist na affiliated doon para kasama. Para kasama kayo sa team. Okay. Naku, Doc, thank you very much. Dr. Donald De Los Santos Reluya from Diosdado P. Macapagal Memorial Hospital, Chief of Clinics. Maraming salamat for giving me this time. Kahit ako, ang dami kong natutunan ngayon although meron akong stock knowledge, but sabi nga nila, you can never be in a position to learn too much. It's important. Yeah. Life is a continuous learning process. Sinasabi mo na, the education is important. And it doesn't stop after college, after your masters. It doesn't. Yeah, continue educations. Yes. Every day you live, you learn something new. Something new. It is a blessing.
Thank you. Okay, So, thank you. From our discussion tonight, yun na, it's clear that anesthesia is not something to fear, but something to understand. Kaya nga, we try to educate people, no? With the right knowledge and the guidance of medical experts, every procedure becomes safer. Ako po si William Theo at ito po ang Agapay Tatak Rosa Rosal, always here to care for your health. Maraming salamat and good evening, everyone. Pero Doc, ayun, you still have to Yeah. talk because, so,